Magandang araw na muli mga boss. Kailan lang nagpa-PM si customer, kaya lang may ingay na lumabas. Makichika lang ako kung ano ginawa. Opo, kasi 10,000 kasama kasi siya sa ano. Then nung nabuksan niya, pinagpalit nila yung gulong na may tagas yung rubber caliper daw po. Yung gusto niya pabuod na buo palit. Sabi ko, may second option kasi bago naman yung unit. Sabi niya, repair kit. So sige, kung yun na lang po. Repair kit 500. Ang problema yung labor na is 4,500. Labor 4,500? Grabe yung labor mga boss, di ba? Kailan lang yung 10,000 km pina-PMS niya. Ngayon 11,000 na, tinignan ko. Ang problema, pag tumatakbo siya, may kumakaskas dito sa kanang harapang gulong. May ingay at hirap siyang humatak. Di ba narinig nyo naman, kapapalit lang ng repair kit nito dahil nga sa may tagas daw. Kaya lang ang problema, grabe sa mahalang labor. Kaya dito niya na daw dinila sa akin. Pag ganito mga boss, palit ng repair kit o kaya may maingay, madali lang gawin yan. Tanggalin mo itong brake caliper niya. Meron lang naman yung dalawang sliding pin bolt. Kagamit ko dyan ng socket wrench na number 14. Pag natanggal mo na, ayan na. Kung makikita nyo, itong nasa baba na sliding pin bolt, madali ko siyang natanggal. Ang problema, dito sa taas na sliding pin bolt, ayaw matanggal, stack up. Kaya ang gagawin ko dyan, dahil meron akong double purpose na flat screw na kadalasan ginagamit kong pang sinsil, lalo na sa mga ganitong sitwasyon na stack up itong bolt na para hindi ako mahirapan magtanggal. Testingin ko ngayon kung pwede na. Matigas pa rin mga boss, kaya sisinsilin ko pa rin yan para matanggal siya. O yan, lumuwag na siya mga boss. Tanggal na, di ba? Kung nakita nyo, di ba, tuyong-tuyo, walang grasa At itong brake caliper naman, mahigpit habang tinatanggal ko. Kung makikita nyo, ang higpit niya Alam nyo kung ano dahilan? Dahil yan sa sliding pin bolt, hindi siya bumabalik. Umistedi itong piston dito sa brake pad, kaya siya humigpit. Na kung iisipin mo, pag mahigpit siya, natural, habang tumatakbo yan, kakaskas itong brake pad niya. O di ba? Makakapag-produce ng ingay. Ang problema, dahil nagkaroon ito ng tagas, bago yung brake caliper repair kit nito. Bakit ganun? Pakita ko sa inyo yung brake pad na tumukod nga siya. Tingnan nyo, sunog yung brake pad niya. Katunayan talaga yan na dumikit siya Tingnan nyo yung gadlaan ng brake pad na puno ng dumi. Kaya ang nangyari, kakaskas talaga yan habang tumatakbo ka, maririnig mo talaga yung ingay. Alam niyo mga boss, yung nagsasabing basic lang alam ko. Tignan niyo naman yung gawa nila, basic na basic lang, sablay pa. Pansinin niyo mga boss, kung hindi tumukod itong piston dito sa brake pad niya, yung rotor disc, numipis yung parteng kanan niya. Samantalang itong sasakyan, bagong-bago pa ito. Ingat na ingat yung may-ari nito. Tapos ganyan, kung nandito lang kayo, makita niyo yung may-ari, naghihimutok sa galit. Kaya sinabihan ko siya, pabayaan mo na lang yun, ayusin ko lang yung paggawa. At dahil nga sa kulang siya sa budget, dahil ang gusto ko palitan na lang itong brake pad niya dahil nasunog, matigas na. Kaya lang, hindi ko naman siya mapilit dahil nga ang plano niya lang is magpa-check up kung saan ang gagaling yung ingay. Kaya nagpa-re-sked na lang siya ulit. Kaya tinaga akong liyahin yung umitim dito sa ibabaw ng brake pad niya. Ayun kasi yung umiingay. Tapos ibalik ko na itong brake pad sa dati niyang position. At syempre naman, ito namang isang brake pad pa. Dito ilalagay yan sa brake caliper. Huwag kayong mag-alala kasi nakaklip lang yan dito sa brake caliper. Siguraduhin nyo lang maayos yung pagkakalapat ng brake pad dito sa brake caliper. Okay na yun. Tapos alisin ko muna itong brake pad sa rotor disc dahil i-check ko maigi itong lagayan ng sliding pin bolt para sigurado. Nisprayan ko yan ng WD-40 mga boss, tapos ipi-pre-up ko itong sliding pin dito sa loob ng brake caliper holder. Ayan ngalabas-masok ko siya para matanggal yung kalawang o kaya yung dumi na pumasok sa loob. Ang gamit ko dyan syempre yung WD-40. Yan, isusukan niya ngayon yung kung meron mang malagkit na pumasok sa loob o kung kaya meron siyang kalawang, isusukan niya yan. Ganun ang ginawa ko dyan mga boss. Yan, ilalaro ko sa loob itong sliding pin bolt niya para sigurado ako na hindi nakakapit ulit itong sliding pin bolt niya. Kasi pag yung sliding pin bolt nyo hindi siya gumagalaw, ang mangyayari niyan, pigil din yung andar Bukod pa ron, meron siyang ingay gaya nito. At dahil okay na mga boss, ibabalik ko na itong dalawang dart boot niya dito sa sliding pin. Tapos itong brake pad, ibabalik ko na ulit sa dati niyang position. At pag nailapat mo na yung brake pad, dito ka naman ngayon sa brake caliper. Yan naman yung susunod na ilalagay mo dito sa brake caliper holder niya. At pag okay na rin yung pagkakalapat niya, dito ko naman sa sliding pin bolt. Lagyan mo ng grasa yan mga boss. Tsaka mo yun ilagay dito sa brake caliper mo. Kung makikita nyo naman, di ba? Madali ko lang inilagay itong sliding pin bolt niya. Dahil nga sa nalinis na yung loob niyan, tapos nilagyan ko pa ng kaunting grasa para sigurado na hindi siya mag-stack up ulit at umabot hanggang sa maintenance period niya. At pag naipakapit ko na sa thread itong sliding pin bolt, gagamitan ko yan ng back sense number 14. Papakiramdaman ko itong sliding pin bolt niya
kung may sabit siya pag iniigpitan. Pwede kasing baluktot na maging dahilan kaya nag-i-stack up. At dahil okay naman, wala naman sabit, inimpak ko na yan mga boss para higpitan ng tuluyan. I-check ko itong brake caliper mga boss ha. Dapat naglalaro yan, ganyan o. Tingnan nyo ako. Yan, ganyan dapat yan. Bibitaw itong piston sa brake pad. Sabi nga ni customer, buti na lang, hindi niya daw binalik sa dating gumawa. Kung hindi, pinalitan ng buong brake caliper yan. Kaya nagtiis na lang daw siya maghintay ng ilang buwan kaysa mapagastos ng malaki. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana huwag kayong makalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat, road test na kami para si customer na humatol. Ay, binasa ko na rin yan. Smooth na siya, ramdam mo na yung ano niya. Magaan na siya tumakbo. Yung pagkakalmado ba?